position. Kapag ang tester, ulitin ko ha, kapag ang tester, nakikita ba sa aking mga kamay, na hindi nyo ginagamit, panatilihin nyo po laging itong naka-off. Kasi sabi ko nga, ito ay meron tinatawag na battery. Ito pong si brother analog tester, ay meron po siyang isang 9 volts at saka dalawang double AA na battery. Okay. Ito naman si Digital, may battery rin po yan. So kung hindi natin gagamitin, may sign, ito po yung mga sign symbol. Kung wala pong letrang off, ito po yung off off. At yan, matatagpuan yan kahit saang gadget. Mayroon yang tinatawag tayong mga gadget na may naka-sign symbol na ito. O yan po Okay. Ngayon, una muna natin gagamitin si analog. Kagaya na sabi ko nga doon sa mga beginner, baguhan, may mga pangalan ang dalawang test prob, positive, negative, test prob tip. Pag sinabing test prob tip, yung ating gagamitin, ito pong dalawang ito. Ito po yung tip yung pinaka dulo nung tinatawag nating tester. Yan po yan. Yan po yung dulo. Tapos, tutok ka dito sa tester, ayan. So, may skill plate, ang tawag dyan. Doon po yung skill number. Dito po yung tinatawag nating pointer, yung pointer. Dito naman po yung tinatawag nating range position para sa EC, range position sa DC. Kita ba And then, ito po yung tinatawag na resistance continuity range position. Yan po yung mga gamit na yan. Tuturo ko po yan sir, kung paano gamitin sa actual. Okay. Punta tayo kay ceramic disc capacitor. Ang ginagamit ko po dyan nung una, ito po yan. Wala po siyang tinatawag na number, kagaya ni Digital, may number po ito. Ito po naman ay pointer. Pero may numero po siya. Tandaan nyo po mabilisan lang po ang mata. Titingnan ko kung mabilis itong camera woman po sa mata magbasa. Ilalagay ko sa pinakamataas na range position itong ceramic disc kasi mataas po ang value ng parad nito nasa, kita ba 1,000? 1,000 K. 10K. Kita yung 10K. Okay. Pagkatapos, tandaan nyo kapag kayo ay magte-testing ng kahit anumang pyesa na may resistance, continuity, kahit anumang pyesa na may resistance o continuity, lagi po kayong mag-zero adjustment. Ito po yung zero adjustment. Ayan. Isi-zero natin. Zero doon sa tinatawag na mataas na value. Tapos, ito naman ay dito sa zero sa maliit na value. Okay? Ayan po, lagi ko kayong mag-adjust. Okay, ayan na po, na-adjust natin Ang capacitor, tandaan po, isa sa mga trabaho nito ay pansamantalang nag-iimbak ng kuryente. Tandaan nyo po Lalagyan po, ito po yun Ngayon, kapag tinester po nito natin, mabilis po ang mata Pipitik po yan Pipitik po yung pointer. Ibig sabihin, pipitik, salitang pitik Ibig sabihin, kikilos yung pointer, ayon doon sa babasahin yung mabilis na reading. Mabilis po dapat ang mata Okay. Paano natin alisin yung nasa loob na nakaimbak na kuryente? So, ang ginagawa po natin dyan, kukuha tayo ng isang screwdriver o isang metal o kahit na po yung dulo ng tip ng test prob. Ito po ay pagdi-discharge natin. Kapag ang capacitor po ay mataas ang value o yung storage, kagaya na po ng starting capacitor ng mga aircon, ingat po kayo at huwag nyo pong ikalapit yun sa mga flammable. Ano ba ang ibig sabihin ng flammable? Yung madaling magsiklab Yung po ay nag-i-spark. Papakita ko rin po yan sa mga actual natin i-discharge po natin bago testerin. Ibig sabihin, yung dalawang terminal
ay ating pagdidikitin ayon doon sa dinadaluyan ng kuryente. Ito pong T-sprab, dinadaluyan ng kuryente. Discharge na po yan. Once na napadikit natin. Kita ba may? Discharge na po yan. Pagkatapos, yung isang T-sprab, pwede nyong hawakan, Yung isang paa, pwede nyong hawakan. Isang terminal. Ilagay natin. Ayan, nakikita ilagay natin. Titingnan nyo po mabilis lang ito. Titingnan natin yung ating camera woman kung mabilis kumit. Makita nyo may bilang po hanggang 500 Nakita ba? Kailangan, bago dumating ng 500, pipitik po siya. Babalik po yan sa 0 Hindi po mag-i-stay doon Pipitik lang po. Ibig sabihin pipitik, kikilos lang po, pero babalik sa 0. Babalik sa 0, Okay, tingnan nyo Mabilis lang po Isang bisis lang yan. Dahil pag kinulit mo, may charge na po yan. Hindi nagagalaw yung pointer. Bilisan mo tingnan mo kung gagalaw. Nakita mo? Uulitin ko. Wala na, di ba? Ang ibig sabihin, na-charge na po siya. Ang gagawin uli natin doon, i-discharge uli, didikit. Nakita ba? Di-discharge uli. Para mas ulit nating mabasa. Bilisan mong mata. Nakita mo? Yun po ang paggamit kay analog tester ng ceramic capacitor. Okay? Yan po Ganon na rin po yan sa tinatawag nating naka-range po sa pinakamataas nasa mylar naman tayo sa pangalawang capacitor. I-discharge po uli natin yan. Ayan, di-discharge, nakikita. Hawakan ko uli yung isang terminal. Bilisan mong mata. Kailangan kumilos. Nakita mo? Uulitin ko. Anong nangyari? Wala. Na-discharge di-discharge ko ulit. Tapos, unboxing, yan po, capacitor. Yan. Tapos, unboxing. Sa lahat ng capacitor, ganun po ang pagkilos. So, sa lahat, subukan natin yung tinatawag nating, ito uli. Ito namang ito naman kaya lang hindi natin ma-discharge. Kailangan kukuha tayo ng isang mahaba-habang metal na magdi-discharge dito. Kailangan po mahaba. Wala yung screw. Ito. Abot. Abot ayan Sprague naman po Ayan, Sprague. Ngayon, yung pong naging resulta ng ating pagtitester sa findings po is good. Good. Pagka hindi pumitik o hindi pumalo o hindi gumalaw, pinakamataas na yan, yun po ay defective na. Maaari na pong open. Matatandaan po yan. Dito yan sa presentation Papakita ko rin po yan ngayon sa presentation. Dinischarge na po natin yan. Mabilisan din mang mata dito Kailangan makita mo ito malakas naman diba? Malakas gumalaw. Okay? Ayan, pawala ng pawala. Okay? Yung pointer, pawala, hindi na kumikilos. I-discharge uli natin. Ibig sabihin, kung nakikita nyo po, actual po yan Yan. Yun. Pag inulit ko uli, maliit na. Pag inulit ko uli, pawala hanggang sa mawala na. Ibig sabihin, nag-charge po yun. Temporary storage of current. Ang capacitor. Lahat Si mylar, si Sprague, ito yung tatlo. Nakikita ba ito? Yung tatlong yan. Pareho kay analog. Kaya nung una, wala pang gumagamit. Bihirang gumagamit kay digital. Gumagamit lang si digital nitong mga huli na po. Ito ang gamit namin noon. Ngayon, maganda ngayon kay digital kasi ito may eksaktong reading. Kapag reading ni digital, magsasample na po ako dito sa capacitor na electric fan para kayo ay meron na kayong matutunan. Pero babalikan natin yan, uulitin natin yan. Yan po
Ulitin ko, i-check natin itong isang malaking electrolytic capacitor. Ha? I-check natin, i-discharge muna uli natin, ha? Discharge. Ibig sabihin, ha, sa capacitor, dinidischarge po bago testerin, ha? Ang range position niya ay mataas. Na? Okay. So, mataas po yung range position. Pero, pagka ganito po, nakita natin dito, mababa yung microfarad niya. No? Okay, nakalagay dito, 220 microfarad. Pwede po nyo po siyang i-range ng mas mababa, ha? Okay, una muna, kapag dito, ibaba mo muna sa times 1. Okay? So, kailangan ho siya ay magkaroon ng reading. Pipitik po siya sa times 1. I-discharge natin, abot naman ng test prob, ha? Abot ng test prob. Okay, dikit natin. So, kukunik natin. Tandaan nyo po, ay sir, paano yan? Polarized capacitor yan. Dapat ang test prob niyan, positive din to positive. Hindi po. Yun lang po ay kapag nakahinang na sa board. Dapat hindi magkabaliktad. Dito sa pagtitester, pwedeng bali-baliktarin po yan. Pwedeng bali-baliktarin. Ulitin ko, pwede pong bali-baliktarin. Okay? Dito po yung electrolytic, ha? Maging malaki o maliit, same din po. Maging polarized and non-polar, same din na yung ating procedure. Na ating pamamaraan ng pagbabasa. Okay. So, lagay ko siya. Kahit po magkabaliktad, pwede. Okay. Sa times 1, kailangan po ay mag-charge po. Pipitik po ang pointer natin. Magbibilang po, ha. Okay. So, nakipansin nyo, hindi ho gumagalaw. Pwede ho ninyong itaas ang range selector. Pwede nyong i-select po sa times 10. I-discharge uli ho ninyo, pagkatapos ho ay ulitin. Hindi pa rin siya gumalaw o hindi pa rin siya nagbasa. Itaas pa rin po ninyo dyan sa times 10K. Times 10. Times 10K. Times 100. Pagkatapos tandaan nyo, ha. Yung ginawa po natin kanina, times 1 times 10, hindi tayo nag-share. Kasi kaya hindi tayo nag-share, hindi naman siya gumagalaw. Dito ho, mag-share tayo, ha. Kailangan mag-share tayo. Kapag gumagamit tayo ng analog tester, mag-share tayo para ho, makompute natin yung bilang ng resistance. Kasi kapag yung resistance ang ating pinagbabasihan, hindi naman yung voltahe, yung resistance lang. So, lagi tayong mag-share kasi ang resistance natin nagsisimula sa 0 sa 2K. Para ho yung pitik niya, mabasa mo kung ilan. Kailangan naka-0 ka. Ayan, naka-0, ha. I-discharge ko ulit, ha. Discharge po. Sir, walang polarity, ha. Sir, paano ba? Kahit po yung pula o positive magkabaliktad, basta't ho, mag-charge po yung tinatawag nating capacitor kapag ni-reading natin o binasa natin sa analog tester. Okay? Ayan po, ha. Mabilis siya ng mata, ha. Okay. Okay. Mapansin nyo, wala pa rin pagkilos, ha. Itataas po natin. Ilagay po natin sa 10K. At pagkatapos magsisiro ulit tayo. Tatandaan nyo, ha. Lagi kayong magsisiro. Dahil nababago po yan. Di-discharge ulit natin. Pagkatapos ito po. Ito natin, ha. Mabilis siya ng mata, ha. Wala pa rin, Kapag ganito ang magiging sitwasyon, wala pa rin, itataas na natin sa pinakamataas. Nakalagay ay 10K. Tapos isi-zero natin. Ulitin ko, ha. Ito na ho yung inaano natin na actual, ha. Sa pagtitesting, ito na ho. I-discharge natin. Di-discharge ko, ako nagtatrabaho nanonood lang kayo Ba't isasama ako ni Sir John? Nanonood lang ako. Di-discharge ko po. Pagkatapos tingnan niyo, ha, kung gagalaw yung pointer. Kasi yung maliliit kanina ito mo, pumikilos, ito pa, napakalaki. Sir, napakalaki. Yan. Ito nyo, ha. Kapag hindi ho gumalaw yung pointer, yun yung sinasabing open resistance. Defective. Ibig sabihin, sira. Sa Tagalog. Okay.
Ito niya po, panoorin mo, Ayun. Gumalaw. Ayan, tandaan nyo gumalaw siya, pero hindi bumalik. Yan po'y defective. Ang ibig sabihin yan, shorted na po yan. Hindi na po siya nagcha-charge. Hindi siya nagtatrabaho. Oh. Defective na po yan Ibig sabihin niya po ay shorted na yan. Ibig sabihin, kapag kinabit mo yan sa board, ayun, nakita nyo may bukol, may lobo. Pag kinabit po yan nyo sa board, ibig sabihin, hindi mo na yan nagtatrabaho. Hindi na yan gumagawa. Ayun po yan Nakita natin sa pinakamataas, kahit baliktarin ko kahit i-shorted ko, ganun pa rin Ibig sabihin, defective to Hindi kagaya nito, bago, okay ito. Bakit nalaman, sir? Sige, kukuha tayo ng isang mas maliit. Mas maliit, Ano ang mapasabi nyo dito? Ito ba'y nagamit na o hindi pa? Yung magagaling ang sasagot nito, yung magagaling na technician. Nagamit na ba ito o hindi pa? At kung bakit nagamit na, kung hindi pa, kailangan merong kasagutan. Yan sasagutin ko na Ako na sasagot. Hindi pa nagamit to. Bakit? Wala pa siyang hinang sa tigkabilang dulo. At saka ikalawa, makikita nyo yung isang paa o terminal niya maiksi at saka yung isa ay mahaba. Yung ibang technician na nagtuturo, yun daw maiksi, yun daw ang negative. Di tama nga, negative. Kita ba? Yun daw ang positive, yung mahaba. Kapag pinutol ko puputulin ko kung ang pagbabasihan ay positive at negative. Yan kita mo Kita mo di ba mahaba, maiksi? Ang palatandaan daw nun. Ito yung mga mga kasama kong instructor na dati ganito. Tama nga naman po Yung mga basher natin, tama po yan. Kapag natin ihininang tanggalin ko na, putulin ko na. Ayan, pantay na. Wala na tayo pagbabasihan. Kung pagbasihan mo, nagpantay na Di ba? Ngayon, wala yan. Sabi naman, kahit na yung mga nagtitinda ng mga pyesa, paano malalaman dito yung positive, negative? Sasabihin naman nagtitinda, sasabihin naman magtitinda. Yun maiksing pa, yun ang negative. Hindi tinuro yung may sign na negative. Kasi yung sign na negative, kahit umiksi pa niyan, negative pa rin yung paa na yun. Tama ba? Pakita mo nga ako, Pakita mo yung aking yan, nakikita ba ako? Nakikita mo, pihitin mo, saka hawak ko. Sabi po, nung nag-iba, ito yung mga basher natin, yun nung maiksing pa, may isa pa ako dito, na mahaba ang mga terminal. Ayan, ayun. Pinutol ko nga isa ayan. Kita ba, kita? Ayan. Sabi nung nagbebenta, o kaya naman na yung yung mixing pa, yun ang terminal, negative. Kapag nga pinutol na natin, buti kung palaging ganito, ayan, negative nga, tama, maiksi. Tama naman sila tama. Pero kapag pinutol na natin, ano yung palatandaan? Yung sign symbol po, yan. Balikan natin. Itong malaki kanina, shorted na. Hindi na siya gumalaw. Samantalang ito, pare-pare, iba-ibang pangalan ito Ito, parehong electrolytic, Isa lang malaki, ayan yung positive, negative, Nakita ba, ito naman yung negative. Ayan, malaki. Ito kanina, pumalo siya, naka-range siya sa 1,000, sa 10K, so nag-steady po yung pointer. Okay, ayan, babalikan natin, Saan uli ako babalik? Ulitin ko, Pakita mo ito, saan uli kayo babalik? Okay, babalik po uli kayo sa times 1. Pagkatapos po ay magsisero. Ayan, adjust sa 0. Nakikita ba, Ayan. Pagkatapos po,
Ayan. Ito po may paraan, ha? Ayan, nakita nyo. I-discharge ko muna. Kagaya ng ginawa ko doon sa malaki. Okay. Makita nyo kung pipitik ho siya, ha? Wala, ha? Makita nyo, ha? Kung pumipitik ho. Wala, ano? Okay. Ngayon, isang pwedeng gawin natin dito kasi ito ho ay mayroon ng kalawang. Ano, yung terminal. Ang ginagawa ko po yan, kinikis-kis po ng liha o kaya ay may matalas kayong isang bagay na kiskisin nyo muna yung paa. Kita ba nga habang ginagawa ko? Para ho, magkaroon na ng daloy na maayos ang resistance. Ayan. Kiskis na ho yan, ha? Ayan. So, ngayon, i-discharge uli natin. Discharge. O, i-discharge ko ulit. Ano? Discharge. Pagdikitin ko yung tape, kitang-kita naman yan. Ayan na. Pagkatapos ay i-zero ko ulit. Zero. O, yan. Naka-zero. Ano? Ayan. Zero, ha? Ito. O. Tingnan natin. Discharge. Then, tingnan natin kung pipitik yung pointer, ha? Wala. Wala, ano? O, ang gagawin dyan, susunod, ha? Hindi pwedeng sabihin, findings na agad. Kapag hindi siya pumitik hanggang doon sa 10K, yun ay sira. O, yung tinatawag nating open. O, lagay natin sa 10 times 10 and then 0. Tandaan nyo, ha? Lagi ako nagsisero. At sa mga resistor o anumang pyesa na may babasahin kong resistance, ay kailangan laging nakasero, ha? Para mabasihan natin. Okay, kung paano, ipaliliwanag ko yan sa susunod na actual. Okay? Next. Wala pa rin. Discharge. Wala pa rin. Para meron. Na, nakita natin, ha? Discharge. And then, ay, parang meron. Ha? Parang meron, nawala na, i-discharge ulit. Yun na, ibig sabihin ng nag-charge na. Pitik, ha, mabilis siya mata. Meron. O ibig sabihin nga, ayun nga sabi ko nga, ay wala nga hinang eh. Di ibig sabihin, okay, hindi kagaya po ng isa, tinanggal na ang hinang eh. Wala na, may hinang na. Ibig sabihin ito. Ito na. Okay, ibig sabihin ito, ha. Ngayon, para gusto niyo yung mas malakas ang pitik, tandaan niyo po, ha, lagay niyo din sa 100, pagkatapos 0. Okay? Ngayon, ito yan, laging sa 1 kayo mag-uumpisa, ha? O yan. Ito niya. Yun. Malakas. So, sa times position ng 100, malakas yung point, yung pag-charge niya. I-discharge natin ulit. Madali naman nakita niyo yung hawak ko? Dito, kahit ako, magdi-discharge tayo, pagdidikitin lang yun. Sa pagdidikit, ginaganon lang namin yan. Ginagawa namin yan, binabaliktad lang namin. O, ganon. Nakita? Binabaliktad lang namin yan. Sa mga marunong na, hindi ho sinasabi yung professional. Ayoko kung sinabing niya. Sa mga professional ho, alam niya, hindi ho, wala hong professional dito sa atin. Ang sabi lang po dito, iba yung marunong sa matalino. Doon sa mga marunong na, ibig sabihin, may karunungan na. Pero yung professional ay parang hindi ko magandang pakinggan. Okay? Ayan po, ha. Discharge natin. Okay? Kita mo. Ayan. So, yun. Nakita nyo, ho. Pag inulit ko, inulit ko, wala, yun. Ibig sabihin, mas magandang nakita natin ay doon sa mataas yung range. Pero mag-uumpisa ho kayo sa times 1 muna, ha? Times 10, times 100 hanggang pataas. Kasi kapag, sir, paano naman kapag naitaas at nag-umpisa ako sa mataas? Paano naman kapag mataas na ako nag-umpisa? Okay? Ayan po, ha. Tinuturo ko na po sa inyo, ha. Ito na yung pinakahihintay natin. At pagkatapos po nito, balik tayo sa diode naman, sa pangatlong pyesa, sa 6 na semiconductor. Okay?
O, yan po ha. Ito po, paulit-ulitin natin ha. O, yan. Okay. And then, ayan po. O, yun. Ang bilis. Ang bilis bumaba. Mabilis mag-charge, bumaba. Okay. Yun po ang paggamit ng analog multi-tester natin. Sir, paano pagka itinaas ko naman dito? Doon nga po siya times 100, na-reading na siya. Pag tinaas na po natin ng mataas na resistance, kagaya ng 10K, masabihin na lang pinakamataas, 10K na, huwag na sa 1K. Ano mangyayari kapag nasa itaas naman? Kasi doon sa 100, nabasa na siya binasa na siya Ay mangyayari po dito, hindi siya bababa. Discharge natin, naka-steady lang po siya. O yun, bababa man, paunti-unti, pero ang lakas. Lakas ng kwenta. Discharge ko, nasa pinakamataas pinakamataas. Lagyan natin. Taas. Pero bumababa, unti-unti. Pero mas maganda na yun na doon lang, na reading na. Bakit? Ito, sabi ko nga, ang pinakamahusay na technician ay malinaw ang mata. Pangalawa, malinaw ang mata. May kasipagan, may karunungan, kalamang, kakayahan, kasanayan, at kasipagan. Ulitin ko, paano mo malalaman ang piyesang ito kung ito ay nagamit na o hindi pa? Okay? Ang sagot, hindi pa, sir. Bakit? Kasi wala pa ho siyang naging hinang o hindi pa siya nabawasan. O paano mo naman malalaman, dito, sir, yung polarity. Yung maiksi daw, yun ang negative, yun ang positive. Huwag ka rin nung didepende doon, Kasi kapag pinutol ho natin yan, ay magkapantay na yung paa niyan. Paano mo masasabing ito ang positive at negative? Ang sign symbol ho sa kanyang katawan, kita ba may? Ang sign symbol sa kanyang katawan ay negative, yung pababa. Ayun. Nakita niya? Nakita niya? Yun yung pong positive, yung walang sign. Yun ang negative. Yun ang palatandaan na hindi ho yung maiksi yung isang paa. Yung paang maiksi, yun ang negative. Tama nga naman. Totoo nga naman, maiksi negative Yung isa positive, walang sign, di ba? Yan na. Tama nga naman Wala siyang yung maiksi, yun yung sign. Tama po yun. Pero paano kapag pinutol na natin? Pareho na ang tinatawag nating pantay ng paa o yung terminal. Di ang pagbabasya natin ay yung nasa katawan. Yun ang negative. Ito ang positive. Okay po? Nasa electrolytic tayo. Paggagamit ko naman natin ito mas magandang gamitin hanggang electrolytic. Hanggang sa condensing capacitor. Okay? Ang analog. Okay? Ngayon, pupunta na tayo sa electrolytic na. Ganon din ho yung tantalum. Bata naman tayo sa susunod. Tantalum naman. Ganon din yung tantalum. Yun daw maiksi ang paa, yun ang negative. Hindi po yun Huwag nyo yung may positive, negative po ito. Pero kapag tinister po nito natin yung pula positive, negative, hindi po. Kahit magkabaliktad, okay. Pupunta ho tayo. Range quotation tayo ng 10K at mag-adjust tayo ng 0. Yun ang aking nagamit adjust tayo ng 0. Ayan. Ulitin ko pabilisan ng mata Pabilisan ng mata, discharge po. Pagkatapos, ayan. Tingnan mataas. Pagka ganun, sir, discharge. Tapos, nakita nyo. Unti-unti, bumababa. Pagka ganun, sir, sa mababang range position na muna tayo mag-umpisa. Ilagay natin sa 1K, Kapag ganun, Kasi nga, hindi mo mabasa yung exact kong bilang. Kasi dapat yan, pitik lang, balik, pitik lang, balik, pitik lang, balik. Yun lang dapat, pitik lang, balik.
Tapos, 0. O, dito tayo sa tester ni. Pakita mo itong tester natin, ha? Nakikita ba? Ito. O, yan ha. O, sa times 1, tingnan natin siya ay pipitik. Wala, ana. O, di itataas ho natin. Ilagay na natin sa times 100. Okay? May tataas na. Ganun kami mga technician eh. Tayo mga technician, magiging technician ka rin sa tatla, sa kapapanood din sa akin, ngayon, kung kayo pinanonood sa akin, ulitin ko, kung ngayon may kaharap na pyesa o tester, sundan nyo. Baka naman minamagic lang ako sa video eh. Pagka kayo may actual hole, nakita, sundan ko si sir habang na video, meron akong capacitor, meron akong tester. Ay, oo nga, tama nga naman yung kay sir na yun, O, yan po, yan Yan po, hanggang sa matutunan, hanggang mag-actual na kayo ng talagang actual na ng repair. Okay, makita natin. Okay, ayaw pa rin, Hindi pa rin siya. Ayun, mayroon na. Nakita nyo? Yun lang, makita nyo na eh. O yan, mayroon na, Pero may mas malakas pa. Ilagay na natin sa 1K. Mas malakas pa yon para makita natin. And then, zero ulit. Share tayo. Lagi tayo mag-share, Okay, i-discharge natin. And then, discharge ko. Lagi ako nag-share, Then, tingnan natin. Yun, malakas na. Okay na yun. Bakit? Yun nga, sino pinakamagaling? Nakakasagot. Ito ba'y gamit na o hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Bakit? Kasi nga, una-una, maiksi yung isang pa. Pangalawa, sabi nga, yun daw ang negative. Siya positive. Hindi po. Paano po pinutol yan? Pangalawa, wala po siyang hinang. Wala pa siyang hinang. Bagong-bago pa. So, lahat po ng ating tinister ngayon, maliban dito, sa isang ito, ang tawag po ay good resistance reading. Good. Ano ba sa Tagalog ang good? Maganda. Maayos. Maliban dito, defective po nito, shorted. Hindi bumaba yung pointer, shorted na po yan, Okay. May isa pa tayong malaki. Ito, electrolytic. Ito, nakita nyo. Titingnan natin. Ilagay natin sa ilagay ko sa mababa. Sa 10K na lang. Sa 10, times 10 na lang muna. Makita natin. Ang gagawin, discharge. Pagkatapos po yung positive, negative, polarity, discharge. Ang magagalin. Yan po, Pagkatapos, tingnan ko. Titingnan ko, tingnan nyo, Pipiti ko. Wala. So, ibig sabihin, nandun siya ta. So, ilagay na natin sa sa 10K. Yung may K na. 1K. Kita ba mi? 1K. Ilagay na natin sa 1K. Tingnan natin. I-discharge ko. Ilagay ko sa 1K. Tingnan natin kung magda-charge. Wala ho, Wala, i-discharge ko ulit. Wala. Ito na, mayroon kayo ditong makikita o may matututunan. Wala. Nagdikit lang po yung dalawang terminal. Wala. Yan, wala. Wala. So, itaas ko na sa 10K. Pagkatapos, share ulit. Sir, kada lipat mo, bakit nag-share? Kailangan po talaga yon Kailangan pala talaga yon dahil magbibilang ho ito ng eksaktong reading yung pointer. Kaya kailangan laging padalipat natin ng range position sa selector natin. Lagi kang mag-share. Discharge po. Discharge. Tingnan natin. Kung, tingnan ko, mabuha natin Kung galaw. Ngayon, itong dalawang itong isa, ay pareho ho lang, Hindi na ho ako nagdi-discharge, pero hindi na nakilos yung pointer. Kung saan tumigil, doon lang siya. Tama ba? Doon lang siya, basahin nyo. Nasa 10. 10 lang ang basa. Yun, 10. Hindi na ako nag-discharge. Okay. Yun. I-discharge ko. Pagkatapos, ayun po. Ayan, nagkameron. Nag-charge Kasi nga, magalaw.
O yan. Hindi siya bumaba. Bagkus tumataas pa. Ha? Nakita nyo ha? O yan. Ibig sabihin, itong dalawang ito, pinagpalitan ko po ito sa TV. Ha? Nung ako nag-repair pa. Sa Samsung ng TV. Ito ho ay sa power supply. Power supply section ng TV. Ayan na. Ibig sabihin, itong dalawang ito, may hinang na, nakikita ba mi? May hinang na yung dalawa para nalaman natin ito ay nagamit na. At maliban doon, ay yung isa lumubo na kita nyo pag ito lumubo. Ibig sabihin sabi nga nabuntis na lobo. Ha? Ibig sabihin defective yun. Ay dito mas malalo. Nakita mo? Nakita mo? Hindi na pantay. Ha? O yan sir ha, pagbabasihan natin. Ang technician talaga, yan hindi na pantay ha. Dapat defective na. Ngayon, kukuha ho tayo ng isang capacitor, na bagong capacitor, na medyo, tingnan ko, may malaki-laki siya kasi dito, pero, ito, mag-ano lang ito ha. Ito ho, hindi pa rin nagamit, kasi may chip pa, kaya lang napakatagal ko na ho. Mapapansin ninyo ho, ito. Mapapansin ninyo ito, pantay. Pantay kasi hindi pa nga siya nagamit hindi pa siya dinaanan ng kuryente. Ayan, pantay ho, nakita niyo pantay. Pantay ho, level ho. Nakita ba may? Level ha, nakikita. Baka kikita tayo ng kita, hindi naman pala kita nila. Level ho. Ito po hindi pa nagamit ha. Ikumpara natin dito sa malaki ha. Ito ho, kitang-kita ho. Hindi level, hindi pantay. Ito pantay ha. Doon lang ho. Yung mga technician na marunong, hindi naman ho sabing professional. Pagtingin lang ho namin sa board yan, alam na namin kung alin ang palitin na capacitor. Bakit? Binibigay ko sa inyo yung sekreto. Kapag ho nakita nyong lumubo na yung ibabaw, ulitin ko ha, lumubo ng ibabaw, ito po, kahit sa tester ay makuha mo na ito ay may reading. Ulitin ko ha, itong sekreto. Sekreto ko ho ito ha. Ito, maliban lang po yung iba kung ano yung ibang sekreto. Yung po kapag nakita kong lumubo na yung ibabaw, kita ba me? Kahit malaki na capacitor, maliit na capacitor, yung po ay papalitan muna. Kung ano pagpalit, sir? Ay di siyempre, yun pong nakamarka. Kung nakamarka dito ay 10 microfarad, 10 volts, yun po ay papalit nyo. Huwag pong iba. Kahit medyo hose, ay paano sir? Medyo mataba, pero parehong value, pwede po yun. Basta kasya po dun sa board. Okay? Maliwanag po ha. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Ito na yung hinihintay nyo. Kaya nga ho, hindi ako makapag-content. Kailangan ko ng actual ha. Ngayon, ginamit natin si G-Detal, si Analog. Pupunta tayo kay G-Detal. Pupunta tayo kay G-Detal. Gagamitan natin si G-Detal kasi nagamit na natin. Kaya nga sabi ko, may magandang tester ka, dalawa. Isang digital at isang analog. Ngayon, ginamit natin si analog dito sa ceramic dish, kay Mylar, kay Spraggy, kay electrolytic at kay Tantalum. Ngayon, gagamitin natin, mas magandang gamitin si digital dito. Kasi, paano naman yan? Di testing tayo dito. Kasi ito, basahin natin. Babasahin ko, mayroon itong 2 microfarad, 2.0. Kita ba may? 2.0 microfarad. Ulitin ko ha. Kay analog, hindi mababasa si 2.0 microfarad. Pero papalo po siya, babalik sa 0. Yun ang good findings ha. Yan. Lagayin muna natin, ilagay ko muna sa times 1. Magsisero uli ako ha. Ito yung kagandahan ni digital ha. Yung kaibahan ni digital kay analog ha. Okay. Okay, ha? I-discharge ko muna. Times 1 yan, tapos 0 ha.
Ito ang kagandahan. Ito yung ginagamit. Kaya yung kaya ho yung iba, gustong-gustong gamitin sa analog kasi nga may eksaktong reading dito. Kay capacitor, ginagamit po ito sa mga electric fan, windings motor, at saka sa compressor. Kaya yung iba, ito nang ginagamit nila. Pero kagandahan, marunong ka kay analog, marunong ka kay digital. O yan O yan, paano pagkakaiba? Ay, siyempre kwento-kwento lang Gusto ko makita ninyo O ito i-discharge ko. Ito po yung pagkilos times 1. Tingnan nyo pipitik po yan. Babalik ulit sa 0. Okay? Ito mo. Walang pagkilos pagka ganyan, ilagay na po natin siya sa times 1K. Ilagay na siya times 1. Tapos si 0. Pagka ganun po at hindi na kumilos, itaas-taas natin ang selectong range position. Ilagay sa 0. Okay. Discharge fully natin. Nakikita ba may? Ayan. Ayan, makikita na natin dito. Dito, pahirapan ng paghawak ng test prob Pahirapan Hindi, yan kita mo, sumasala. Kaya pagka dito, marunong ka na, hindi, ayoko pong mamanggit na professional technician. Para hubang nagmamalaki tayo nun. Ayoko po. May mga nagko-content po Kaya minsan binabas. Hindi po professional. Hindi po. Lahat tayo professional na technician. Kanya-kanya lahong pamamaraan. Kaya nga ang tawag sa akin ay technique. Pamamaraan. Yun ang Tagalog niyan. Kanya-kanyang pamamaraan. Okay. Ito po yan Nakita nyo. Ayun, nakita nyo, pumitik. So, sunod ko ulit, wala. Wala. Okay. Ayan po ulit dito sa kabila, pumitik na ulit. Di ba? Ibig sabihin, okay, ito, bakit? Ano na naman, yung magaling sasagot. Nagamit na o hindi pa? Itong kagandahan kay Sir, nagtatanong Nagamit na ba ito o hindi pa? Sagot. Hindi pa. Kukuha tayo ng nagamit na mahinang na Ay, marami ako rito ayan Nagamit na yan, halata. Ito, nagamit o hindi. Kita ba Baka naman hindi nakikita nila. Ito nagamit o hindi? Hindi pa. Ito, nagamit na. Sir, mahinang na May wire na kahit walang wire, kapag inalis ko yung wire, basta nakita nyo yung hinang yung terminal na yon, meron tayong nagamit na rito na asa na. Pakita ko sa inyo. Ayan ayan. Ayan nagamit na. Diba? Ito hindi pa. So, itong nagamit na, basahin natin. Tingnan natin. Same range position. Tingnan natin. Ito, makikita dito, kaya minsan kami nalilito. Hindi ko naman nalilito kahit na professional. Dito, pipitik pa rin ito Tingnan nyo, pipitik pa rin siya. Ayun, nakita mo? Kaya lang, mahina na. Yan, balik mo, pipitik ko huli siya. Diba? Mahina na. Dito siya bago. Tingnan natin, Sim value yan 1.5 1.5, 1.5. Ulitin ko Sim value, 1.5 microfarad Kita ba yan. Tingnan mo. So, kikilos yung pointer. Tingnan mo. Pero malakas. Di ba? Malakas. Ito po may pinagbabasihan dyan Saka ko nalang ituturo sa inyo. Ito po ay dun sa marunong na technician nakakaintindi na, Alam ko naman papunta tayo sa karunungan hindi siya ka-professionalan May sinasabing professional. Ingat kayo kasi mga professional technician lang nagamit nito. Para bang nagmamalaki professional, Hindi po, parang hindi maganda ang dating sa akin, Pero yung iba okay lang. Kung siya professional, di okay lang. Ayan po medyo, kita nyo medyo malakas ang yan, malakas. Kasi meron yung range position para sa voltage. Sa ako na lang ituturo sa inyo yung mga
pamamaraang iba ha. Okay, ayan po ha. Ngayon, gamit na natin si analog. Dito po ha, makikita ba mi? Ha? Kapag hindi natin ginagamit na si analog o anumang tester, ilagay natin sa sabay-sabay tayong ilagay sa off. Yun na, shape na po yan ha. Kahit iwan natin yan, shape na yan. Kasi kahit pagdikit-dikitin na natin yan, hindi nagkukikilos yung pointer ha. Yan, may natutunan kayo ha. Yan po ay, yan ang hinihintay natin. Yan ho ang hinihintay ko ring ituro sa inyo. Ano? At yung kayo ay subaybay, ituloy-tuloy lang po ninyo, umpisa dun sa mga umpisa ng video ko, ituloy-tuloy niyo po yon. At dun ho yung nasa gitna at pinakahuli ang pinakamasarap na actual. Okay, ito po, balik ko sa off. Punta tayo sa digital naman. Okay, direct na tayo kay digital kasi gagamitin natin dito lang tayo. Ito yung magamit. So, kaya sabi ko, dalawa yung ating tester, isang analog. Kapag hindi ka familiar dito, o hindi ka, ibig sabihin ng familiar sa Tagalog, wala kang kasanayan, karunungan o kasanayan sa digital, sa analog ka. Kasi kaming mga technician, tayo mga technician kung talagang tayo ay technician, ay tayo po may kasanayan sa paggamit ng analog tester yun sa ating technician, electrician hindi ho naman siguro mamasamain yung sinasabi kong kaming mga technician ay mayroong kasanayan at kakayahan dito sa paggamit nito. Karunungan, kalaman, kasanayan at kakayahan. Ayun nga lang. Tandaan nyo po, nararating lang po nito aking digital tester. Sabi ko nga, ito po kararating ko lang, ka-order ko lang po ito So, ang isang panalangin at dasal ko dito sa digital tester, at ako'y nagpapasalamat sa nagbigay at nag-donate nito sa akin, ay ako ay naka-order online, Lazada, baka naman, ng isang masipag na digital tester. Para yung, sabi ko nga, pag naglilinis ako dyan sa aming kalsada, masipag mo naman yun. Hindi ho, nakabili lang ho ako ng walis na masipag. Kasi yung walis, pag tamad, ay wala hong mangyayari. Ito, nakabili ako ng masipag. Ngayon, kararating lang. Kararating lang. Masipag na digital, analog, digital tester. Bakit analog? So kasi sabi ko kasi inyo, ina-analyze po, may selector, same din po, may mga selector Ang tawag po diyan, kapag may ganyan, ito, hindi ho rin ata nababanggit ng mga iba kung kapwa technician, pag may ganyan, analog po ang tawag yan. Ito po, analog digital, analog multi-tester. Multi din po ito GD lang GT lang. Ito naman po, mapapansin nito, nakita ba ito, ito po ay hindi ho analog. Ito ang mismong digital talaga. Papower ko. Nakita wala akong iniikot na selector dito. Automatic ho ito. Ito, iuhuli kong ituturo sa inyo. Itong content na ito ay mahalaga. Wala po ipupush ko lang yung function. Nag-iiba lang ho yung function. Kung naka-auto, ayun lang po. Kung naka-auto, mababasa po kung sa capacitor o kung live, nakalagay po doon. Yun, kung function, kung capacitor, kung naka-auto. Ito naman, isi-select mo. May selector. Kaya analog, digital, tester. Isi-select mo. Ito po talaga, ito ang mismong digital. Kahit naka-auto, pag naka-auto, kahit magkabaliktad ang polarity po, kahit mapasaksak na mataas na voltahe, di pare-pareho. Ayan po Ito na lang. Ating tatapusin muna itong content na ito. At ako'y nagpapasalamat. Ito na lang muna. Kay digital tayo. Ang capacitor dito kay Aning. Aning brand ni Aning. Ito si Brother. Tama ba, Brother. Itong Brother. Ito naman ay si Wheeler. Kaya meron tayong 4 na tester. Okay?
Sa ngayon, gamitin muna natin yung dalawang digital. At ito naman, naka-reserve lang eh. Pareho lang ho ha. Same din lang ito ha. May selector din. Same din kay Brother at saka kay Wheeler ha. Yun nga lamang, sabi ko nga, mas quality si Wheeler. Pero ito okay na rin po ha. May quality. Ito okay na rin po si Brother. Ha? Pahiram sa akin ay si Brother. Si Brother Chris. Ayan po ha. Habang gamitin ko muna daw sa mga pagkukontent ko. Kumbaga, ma-break in. Yun po ha. Ito hiram ko lang. Pero yung iba, ayan, okay. Pero ito parang akin na rin dahil pwede kong pag nagustuhan ko sulitan ko na lang sa kanya. Okay? Ito po ha. Punta tayo ngayon kay Aning. Sa microfarad, ang tinatawag nating range position ay, kita ba may? 20 microfarad range position. Kita. Kita. Ha? Yun, kita. Ha? O yan. Kita ha? Range position. Kanina dito kita. Ito ngayon, ito. Ha? Dito na. At medyo humahating gabi na. Ano? O yan. Ngayon kunin natin si 2 microfarad. Kita ma? Kita ba mi? Ngayon, ito po ha. Makikita natin. Siya pwede hindi, okay lang ho. Kahit hindi magkabaliktad, pwede. Ha? Microfarad ha. Dito, si microfarad ang binabasa nito ha. Ito naman ho, yung resistance. Magkaiba ho yung dalawa ha. Ito si microfarad, ito si resistance. Napakadali dito ha, napakadali. Kita nyo ha. Ito ho, nakikita nyo. 2 microfarad. Dapat mabasa nito ay 2. Dapat makikita natin dun ay 2. Pero kung ito'y ma-reading ng 1.9, okay pa rin po yun. Pero kapag na-reading na ito ng 1, hindi na po yan. Papalitan na yan. Ha? Okay. Bakit? Bago ha. Hindi pa nagagamit ha. Ayan. Yan. Sige natin. Kita mo, tutok mabuti mi ha. Ano kayang babasahin ni J-Dital? Anong basa? 1.9. 1.9. Round of 5. 2. Ha? Ang ganda. Ang gandang gamitin, di ba? Yun. Nakakakat na. Ayos na. Ha? Ngayon, kuha tayo ng isang gamit na. Ha? 2.0. Kita mo? Makita natin. Gamit na. Kaya sabi nga kita natin. So, 1.9. 1.9 na. Okay. Ito, medyo okay pa. Ha? Ngayon, hahanap po tayo ng defective na. Ha? Ang gandang gamitin si digital. Kasi, ito mo? 1.4. Kita ba? 1.5. Ha? Ayan. Ang reading po niyan ay 1.5. Basahin na natin kung 1.5. $1.8. So, ibig sabihin, 1.8. Pero ang reading 1.5. Palitan na po yan, ha? Kahit point lang papalitan. Kaya yan pinalitan ko na, ha? Kailangan po ma-eksakto siya ng 1.8 o 1.7. Kung 1.5 na, mapababa na ho yun, ha? Yun po yan, ha? Kung may pamalit naman, palitan. Okay. Ito namang isa, 2.0. Babasahin naman ni Tester. Ang ganda ni J-Dital Si J-Dital na madaling identify, kilalanin, tawag doon. 2.0 yan ha. Anong basa niya ha? 1.5. Ito po ang mga dahilan kapag ang electric fan ay mahina na. Kasi bakit?
ito nga po, run. Ibig sabihin yung takbo ho, starting and run capacitor, mahina na po yan. Kaya yan, ang ginagawa ko dito, palitan. Yan po ay isang, hindi naman po yan sekreto kapag marunong ang technician. Alam, kasi minsan kapag ay 1.5, pwede pa yan, pwede pa yan. Eh malaki na ho ang diferensya ha. Ay lalo na kung nag-reading ito ng 2.0 kita ba? Oh, ang na-reading ni tester 1.5 eh. Oh. Oh, 'di ba? Oh. 0.3 na ang pababa na ho 'yon. Hanggang sa humina rin ho 'yon, ha. Hanggang sa mahina na. Yan mo ang kagandahan ngayon ha ng ating pagbabasa ng analog multi-tester at digital tester. Hanap pa tayo ng isang hindi pa gamit. Oh, ito ha. Ito naman, nakita mo. 2. Oh. Oh. Kamay mo. Yan. 2.0. Oh, 2.0. Makikita mo ngayon. Ito. Basahin. 1.9. 1.9. Round off mo yun. Pwede na. Pwede na. Alam mo bakit? Bago. Di ba? Yan po ha, ang kasagutan. Kagandahan. Ito, walang nababasa Yan ang hinahabol ng ibang technician. Yung marunong ha. Iba yung marunong sa matalino. Kaya ho ito, hindi ako makapag-content kasi wala pa ako dito. Ito pa. Kung hindi nyo ito at sinubaybayan at pinutol nyo kagad yung video ko, hindi nyo mapapanood ito. At kasi dito ho natin tatapusin muna yung content na ito sa capacitor. Ulitin na lang po natin itong lahat na ito sa capacitor kapag nabalikan na natin at natapos na natin yung 6 na uri ng piyesa. Ano ho ang isusunod natin sa capacitor? Ang isusunod po natin, okay, napanood nyo ha. Malinaw ha. Yan, kaya hindi ko mahalaga sa akin Ako, kapag nakapagbigay ho ako ng karunungan sa iba, masaya na ho ako kahit walang kapalit pa. Ang kapalit lang ho ninyo yan, ipapalit lang nyo sa akin dyan, yung dito muna ipokus sa akin mo kami. Ang ipapalit nyo kagad lang sa akin, dito. Ang ipapalit nyo po sa akin lamang ay di yung pagla-like and share and comment. Siguro doon tayo bigyan ng points ni Mama Meta. Okay. Ngayon, ay ipapakita mo na ito ha. Ito. Yan po, nagamit natin tinatawag nating analog. Kaya tapusin nyo po yung video na napakaganda. Yan po ha. Ito na po yung pamamaraan ng pagtitester. Inaktwal ko na po ha. Ngayon, itong susunod na presentation, ito po yung mga resulta. Nakita nyo po yung mga resulta ha. Ito po yung mga 5 resulta. Lahat napansin natin ay good. Ayan, nakita mo, Kita ba? Resistance, tamang halaga, tamang value, nabasa ng pointer. Isa lang ho ang shorted, 2. No reading, o kaya naman, ay yung tinatawag natin, hindi ho, yun ang tinatawag is, leak pala ang tawag ng leakage. Nagbasa ang pointer, pero hindi tama o eksaktong value. Yun po yung 2 malaki. Ito yung 2 malaki. Hindi po nag-eksakto ang value. Iba po yung burnout ha. Ito na ha. Yan, pag sinunod, natapos kayo, up nyo na kagad yung in-scroll na kagad ninyo yung panonood, inalis nyo na, hindi nyo naalaman yung resulta. Ito po yung mga resulta matapos ma-reading yung ating kanina ha. Ito po yung mga resulta matapos ma-reading. Pampito, shorted, open, leakage, burnout, lahat po good. Yung tinister natin, lalo na kay Digital Nakita nyo si Digital, 1.9 pero 2, round off, 2 na rin yun. Diba? Nakita ba ako lahat dito, Okay. Yan po. Yan po yung ikawalo. Pansamantalang imbakan ng kuryente. Ito po ay gawain na ng function sa isang board. Usable o mabilis pumutok. Ibig niya silbing tagabantay sa circuit.
filter capacitor, coupling capacitor, bypass capacitor, starting capacitor, at running capacitor. Yan po ang 7 trabaho nito. Yan po natatapos yung ating actual testing sa capacitor. Gusto ko ring natapos. Pero subaybayan niyo po kung yan po ay tinuloy ninyo, ay atin pong matututunan. Ayan po Ngayon, ayan po ayan pa yung iba pang type ng cable naman. Okay? Punta tayo Ngayon, ito naman po ang susunod na natin Nandito na tayo sa tinatawag na course na electronics. Doon pa rin. Karunungan. Ayan po Taglay ng isang technician ang pagbabasa ng tester na mayroon siyang karunungan sa tester, kaalaman sa tester, kasanayan sa paggamit ng tester, kakayahan sa pagbasa at pagbilang ng tester, voltahe. Siyempre, ang kasipagan at tiyaga, kaya nga kami medyo masipag ngayon, madaling araw na po ay kami dito pa rin ni Ate Bel, nagmamatyaga pa rin kami. Nagmamatyaga pa rin kami magturo, magbigay kaalaman sa inyo Yan po ang technician. May 5 kasanayan yan po Ayan po, ako ay nagpapasalamat at kung kayo ay merong natutunan, i-like, comment, and share po ninyo yan po Kaya po ang ating katangian ng isang technician, kahit naman po yung may tindahan magtitinda ka, wala kang 5K. Paano ko masasabi si Ate Bill magtitinda, walang 5K? Una-una, ano yung 5K? Karunungan. Dapat marunong si Ate Bill sa mga presyo. Kapag wala, ay wala. Walang mangyayari. Kaalaman. Dapat alam niya kung gaano kalaki. Ano bang laki? Anong gusto mo ba? Cook po, mismo, kasalo. Yan. Kailangan may kaalaman yan. Okay, pangalawa, kasanayan. Yan, kasanayan sa mga pagpapautang. Kailangan, kung magpapautang ka, sanay ka, yan. Sumunod, kakayahan. May kakayahan kang mamili, mag-grocery sa mga paninda mo. Kahit naman po hindi na siya technician yan ito ang matindi. Kailangan si Ate Bel may kasipagan at matyaga. Hindi, inaantok na ako, magsasara na ako. Wala siya sa katangiang 5. Hindi technician na pag-uusapan dito yung may tindahan. Ang may tindahan may karunungan sa mga paninda, kaalaman sa mga presyo, kasanayan sa mga malalaki o maliliit. May kakayahan siya sa pagbibilang ng benta. Yan ang pinaka-importante kay Ate Will, yung benta. Matumal. Matumal ngayong araw na ito. Yan po At siyempre, kaya matumal, ay kailangan mo, kapag matumal, kailangan masipag at matyaga. Ay hindi, magsarado na tayo, inaantok na ako. Ayun po, walang matyaga. Ayan po, katangian. Hindi lang pala ako pati yung mga tindahan, mga sari-sari store, pati na po yung lahat ng mga trabahador. Lahat meron katangian hindi lang sa technician. Ito ipinatatamaan ko yung lahat Kayo yung masipag dapat. Paano tayo uunlad? Pagdating ng panahon ayun nga, kailangan matyaga, kasipagan at matyaga. Kung ito, marunong ka nito, paano kakabenta? Wala kang tiyaga. Yan po ang problema. Okay, next. Yan po sa 6 na uri, symbol, liter ko ng pyesa. Ngayon, tapos tayo sa capacitor, Tatapusin ko po itong content na ito. Dito tayo sa diode, Piyesang diode. May pangalan, larawan, symbol. Pareho lang po rin ng capacitor. Kaya lang, diode na siya. Diode na siya. Sasampol ko lang yan at babalikan ko rin yan. Ito na po siya. Diode, silicon diode, crystal diode. Same din ng capacitor kanina. May pangalan Pareho lang. Okay. Next, ito po yan. Papakita ko na, papasadahan ko na. Iba na yan hindi na yan capacitor. Carbon type diode, crystal diode. Ayan, iba na po yan Iba na yan. May actual din po akong ipakikita sa inyo dyan. Actual din po yan. Ayan ayan.
May light emitting diode, ha? Yung LED, ha? Yung pong ginagamit natin mga ilaw yan, LED yan, ha? Yung mga LED, yan o. Yung ating, ito, nakita niyo dito, kita ba ito, May? Itong LED yan, ha? Diode yan. O, yan. Ayan, tatapusin ko po sa dito, ano? At yan, ibabalikan natin. Sunod tayo ay sa pisang diode. Okay, so muli, ako po ay nagpapasalamat at ipapatuloy na natin ito. Medyo na-delay lang po yung aking, sa tagal yung na-delay, na-atrasado pagkukontent kasi nga po ay itong ating si digital tester ay in-order ko pa. At may mabuting kalooban na nag-donate sa akin ng pangbili. Sige, ako na sasagot ka na. Kasi yung, sir, bakit yung isa? Nahiram mo ng aking kaanak, no? Yung isa. Kaya medyo nagagamit din niya. Ay nakakaya rin naman na ginagamit pa niya. Kaya umorder na rin ako ng isa pa para ma-share ko ho sa inyo itong aking kaalaman na ito. Hindi ho naman sinasabi dito yung professional. Ayaw ko hong banggitin na sa aming mga professional, kasi minsan parang paano yung iba na bago-bago lang na hindi pa professional. Hindi, papunta po yun eh. Kailangan maging professional ka. At kasi hindi lang yung sa paggawa ka professional, kailangan yung pag-approach mo sa customer, ay yung maganda ho yung professional. Sabi nga nung kanina ho, ito, sabi niya, mayroon akong ikinabit na wall fan. Ang sabi ho, medyo na-discourage siya dun sa pagpagawa ng aircon. Bakit? Pinanisyuhan ka agad siya no? Ngayon, sa akin naman po pwede yun. Kasi ang tawag doon, talent fee. So may talent fee. Pero sa akin naman, pakita mo muna yung iyong nagawa, kung maayos, ang mahusay, saka ka magpresyo. Kasi nga, kung magpipresyo man ako, di kung magpipilit man, kailangan ko malaman ng presyo. Sige ho, sabihin ko na sa inyo, ganito ho yan, may piyesa akong papalitan, ganito magiging to sa matatan. O di saka ka magtumawad. Okay, so yun po ang ating ginawa ngayong content. Ako, tuloy-tuloy na po ito kahit na bukas ay mga ilang minuto, mag-content ako dito sa diode, paunti-unti hanggang matapos. Kasi marami pa ho yan diode, transformer, transistor at IC. Pagkatapos niyan, gagawa ho ako, hindi tayo, gagawa ako ng actual na mismong yung mga pyesa na nagtatrabaho kapag nilagyan natin ng kuryente O yan po Ang semiconductor kapag dinaluyan ng kuryente ay nagbabago. Kuryente po ang kailangan ng tinatawag natin ito Bakit? Saan nakakabit ito? Ay lahat po ng ating appliances meron ito Lahat po ng appliances, nilalahat ko na gumagamit ang kuryente, ginagamitan natin ng kuryente. Conductor and semiconductor ang tawag dyan, Okay? So, muli, maraming salamat po. Ako po ay nagpapasalamat at i-share po ninyo at like, follow kayo sa akin, comment lang po kung may natutunan o kung may mga nang babasa akin man po ay pasensya at sasaliksikin po natin kung may katotohanan yung ating mga sinasabi ay ating pong pag-aaralan, ating susuriin Okay? So maraming salamat po. Magandang umaga na po. 12:33 na po ang oras Kaya ako'y nagpapasalamat una, Panginoong Hesus, pangalawa sa mga taong sumusuporta sa akin kagaya nyo. At syempre, Ate Bel, aking videographer at mga nag-donate din ng aking mga pangangailangan. Maraming salamat po sa kanila at sa paggabay, lalo ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Magandang gabi.